Amen. 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 Okay, so let's start. Mic test. Mic. Session na. Mahina yung signal. May echo. Amen. Amen. Okay, so um, simula tayo. Kahit na mahinang signal, okay lang. Ah, kahit na maputol tayo, okay lang. Sa tuloy lamang, pag maputol man ang broadcast, ay tuloy pa rin ang face-to-face. Iharap mo lang papunta doon, Pastor. Tuloy-tuloy ang ating fellowship. Okay, so tayo manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong pagpapala. Naway Panginoon, araw-araw ay nakikita namin ang iyong kabutihan, ang iyong ah, pagpapala. Salamat Panginoon sa bawat araw na binigay mo sa amin, sa bawat buhay na aming ini-enjoy, na-appreciate, kahit maraming pagsubok, maraming kahinaan, maraming mga nangyayari sa amin na parang hindi kaaya-aya. Ngunit lahat ng ito ay parte ng ah, pag-molde namin kung sino kami, Panginoon. Tuloy po kami, Panginoon, sa pag-move forward. Magpasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng iyong pagpapala. ah, sa bawat araw na meron kami, araw-araw po, Panginoon, ay nagpapasalamat po ako. Araw-araw ay binibigyan mo, Panginoon, ng bagong pag-asa, bagong pagpapala, ah, bagong mga kaunawaan, Panginoon, na lalong nauunawaan namin ang aming sarili. Ito po ang pinakaimportante na aral dito ah, sa presenteng panahon ng kaunawaan, na maunawaan namin kung sino talaga kami. Maunawaan namin na lahat ng mga nangyayari sa amin, kahit sa material, sa psychological, sa physical, sa spiritual, lahat po ito, Panginoon, ay nakikita namin na ikaw, Panginoon, ang siyang may akda at direktor ng lahat. Ginawa mo, hinayaan mo mangyari itong lahat upang ito ay maturuan kami, matuto kami na maniwala, manampalataya at panghawakan lahat ng iyong mga pangako, na hindi lamang paniwalaan kundi isabuhay namin. Ano man yung mga
nangyayari. Ito po ay pinapakita kung sino kami talaga. Kami, Panginoon, kami ay, at ikaw ay iisa lamang. Lahat ng mga pagsubok, Panginoon, ay nandyan para ito'y aming gapiin, ma-overcome, Panginoon, matuto, makakuha ng mga napakahalagang aral para sa buhay, Panginoon. At huwag kaming mag-focus sa mga kaguluhan, kundi kami lamang ay mag-concentrate forward, moving forward, always moving forward. Pinakita mo sa amin, Panginoon, na mismo ang oras ay hindi po isang sukat, kundi ang oras ay enerhiya. Ang oras, nakapaloob sa oras ang sukat. Pero ang oras mismo ay hindi limitado lamang sa sukat lamang. Kaya Panginoon, salamat Panginoon na binigay mo kami ng itong kaalaman na ito. At sa kaalaman na ito ay dito nanggagaling ang tunay na kapangyarihan. Naway Panginoon, dalangin ko po Panginoon, especially ang aking sister-in-law na nasa ospital ngayon. Ikaw Panginoon siyang patuloy na nagbigay kalakasan sa kanya. Panumbalik po ang kalakasan at kasiglahan kay Christy, Panginoon, kay Christy Hopo. At gayon rin, Panginoon, sa aking kapatid si Lourdes na nag-dialysis 3 times a week. Thank you, Lord, for taking care of her. Ako rin, Panginoon, always, 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 bless me, Lord, with good strength, psychological blessings, Panginoon, peace of mind, at continuous provision, Lord. Thank you, Lord. Continually bless all of the seniors, Panginoon, especially si Pastor Edlayok sa kanyang ministry. Continually bless him, Lord, with good health and provision, Lord. Pinapray ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, siya mag-provide sa kanyang pangangailangan, sa komunikasyon, sa kanyang cellphone, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang, alam namin, Panginoon, na wala po imposible sa iyo, Panginoon. But let all things be done in your perfect will. Ngayon rin kay sa mga seniors, citizens, sa Sister Linda, patuloy niyo pong i-bless siya, continuous strength, continuous provision, Panginoon. Ngayon rin sa mga iba, no, si kay Brother Danny, Sister Beng, ingatan mo sila sa pag-commute. Ngayon rin sa mga kapatiran namin sa abroad, si Brother Perry, at continuously bless him, Lord, with good strength, alertness, safety, and provision. Ngayon rin sa lahat ng mga kapatiran, ay si Sir Leia, sa ibang mga kapatid, sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga kapatid, anuman yung mga nagdaraanan, ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-bless, mag-provide. Ingatan mo rin si Sister Jinky, patuloy niyo pong bigyan siya ng magandang pangatawan at kalakasan. Kay Sister Julie, Panginoon, continuous strength, ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-bless din sa kanilang mga loved ones. Sa lahat, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na papunta pa lamang dito, ikaw, Panginoon, siyang mag-ingat sa bawat sa kanila, sa mga kapatiran na hindi makadalo. Ikaw, Panginoon, ang siyang bless, mag-ingat, especially sa mga kapatiran sa abroad. Alam ko, Panginoon, na napakalaking hamon ng nasa abroad.
Naway Panginoon, ingatan mo sila, si Brother Perry, si Brother Mac, si Brother Ezra, Panginoon. Lahat sila, Panginoon, ah, ikaw po, Panginoon, ang si Sister Lia, ah, ingatan mo sila, Panginoon, i-bless mo sila ng iba yung understanding, Panginoon, magkaroon sila ng time na makapagpakinig sa iyo, Panginoon. Narinig ko nga, narinig ko. Ah, yun rin, ah, salamat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpala, patuloy na mag-bless. Gamitin mo ang iyong maliit na lingkod na upang magbigay munawa, Panginoon, sa mensahe na gusto mong ilahad at ma-share sa araw na ito. Kaya Panginoon, lahat na ito ay aming samtalangin sa matamis sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. So, punta tayo sa slides. Becoming spiritual man. Amen. Uh, so, ang topic ko today is becoming spiritual man. Ang spiritual man ay uh, when logos works together with a carnal mind, it becomes a spiritual man. Amen? So, ang spiritual man uh, ay ang isang mature na Kristiyano. Amen? Mature siya. At wala po, hindi po characteristic ng spiritual man ang perfect health, ang mayaman, lahat answered prayer, prosperous. Amen? Hindi po basehan ang mga ito na ikaw ay spiritual man na. Amen? Spiritual man does not mean that you will be successful. You will be so prosperous. You will be in perfect health. If we enclose our way of thinking only in that way, then we are stifling the growth. Amen? Pinapangunahan natin yung takbo ng Espiritu. Kung ang palaging iisip lang natin ay para maging yung alam mo yung confirmation, parang ebidensya. Sometimes people will they want to show that they have that evidence that they are a spiritual man. And people will look for things, things that they can see, they can hear,
Amen. Okay, so the spiritual man is when a, uh, when a person is able to make a perfect blending, a perfect uh, combination of the logos and his carnality, his or her carnality. And when they work together, they become a spiritual being. Amen. How Jesus Christ, when he was on the earth more than 2,000 years ago, he was able to uh, blend. He has a perfect blending of the move of the Spirit in his life together with him being human. Amen. And we saw how the Spirit manifests uh, his humanity. Amen. We saw how through humanity, through carnality, he showed forth a humble spirit. Amen. He was never born from a rich family or politicians or royal family or even priesthood. He was born from a family that is almost poor, a carpenter. But his bloodline is royalty, di ba? And it showed us how he was able to, even though under the law, he was perfectly blending the spiritual with carnal. Amen? With the human being. So here, on the first slide, Romans chapter 8, verse 1 to 7. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Diba? Jesus Christ used sinful flesh. Amen? He used sinful flesh to condemn sin in the flesh. Parang ginamit niya yung sandata ng kaaway sa kaaway. Pantalo sa kaaway. Amen? Sapagkat siya ang fulfillment. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Because that is the main purpose of the law. Amen? Is to bring out the righteousness
in humanity. In, it is not the law is there that it is always reflecting of what you are doing wrong, what you are doing wrong, what you are doing wrong. No, the law was there so that human beings could know right from wrong. Amen? And it was pointing them. But people are so uh, focused on certain things that the law becomes a restriction. That the law, they use the law to bend to their will. They found loopholes in the law that at the same time that they are uh, following the law, they find a way around the law to be able to do what they want. And they didn't learn anything. They just learn to break the law and try to hide it. What the purpose of the law is pointing you that this doing is not right, then if you continue in this path, then you are rewarded. Diba? It is for you, for humanity, to keep on the path of righteousness. That's the main reason why there is a law. So that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Amen. So even though there was still no law, actually humanity is actually living a spiritual life. Amen. Everything that we are trying to do every day as we uh, build our body, we study, we as we grow older, we meet people, we come in contact with people, we work together with people, we find someone to marry, form a family. It is a growth. It is a spiritual growth. It is a spiritual moving forward because God said, multiply, di ba? Go forth and replenish the earth. Multiply. It is a spiritual. It is not a physical. But people tend to be very literal or carnal in everything. Why? Because we are now in this carnal flesh. We are limited. We are living in this three-dimensional, and it is a heavy influence to us. What we hear, what we see, most of the time, we are just focused on those outer senses only. What we can feel, what we can see, what we can taste, what we can, but we seldom let our other senses, the consciousness, the thought, the other spiritual senses, we're not sensitive to it. Amen? That's why it's very important for us to understand that everything that we are doing
is for us to become a spiritual man. Because when you become a spiritual man, you learn to understand what things that you have, the things you enjoy, you are able to overcome those simple obstacles. Amen? So here, uh, it let us understand that uh, I will just try to simplify this. Uh, those attributes of good and evil are just attributes. They are not beings. They are not alive. Amen? Because we needed those attributes for us to grow, for us to move forward, for us to mature. But people tend to make those things into something higher than them, and they surrender their power to those attributes. Brother Don said, those are those attributes are you. You are the attributes. It just so happens humanity does not want the responsibility. That is very sad. Because the earth is ours, the earth was given to us. The Lord said to Adam, sakupin, di ba? What is English? Take over. Di ba? Every cattle, everything that flies, everything that swims, take over. Take over everything. But humanity does not want that responsibility. Humanity does not want to be blamed. Have dominion, yes. The Spirit said, have dominion over the earth. What is dominion? Dominate. What is dominate? Pagharian mo. Sakupin mo. Angkinin mo. Dominate is take over. Total take over. But humanity doesn't want the blame, doesn't want the responsibility, because if they make a wrong decision, they will get blamed. When they have different decisions, right? Do you see? Uh, Adam blamed Eve for the fall, and Eve blamed serpent for the fall. So we now have arrived to this conclusion because it is now revealed to us. Amen. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. It is a matter of uh, transforming your mind, the way you think it. It is all up here. The brothers and sisters, everyone listen to me. You have the power. Amen. We have been uh, being Christians all our lives. Amen. What what did Jesus Christ did in the cross that cannot empower you to overcome anything? If if you think
that Jesus Christ died on the cross is not enough to give you power over everything, then what did Jesus Christ die for? Just to save us? But after saving us, He just left us alone? No. Jesus Christ said, I will send my comforter. Amen? The comforter is here. The comforter is you. We need to come to this understanding that the God attribute and the devil attribute are just attributes of a person. Amen? The attributes of a person. I will try to cite this example on Job. Okay? So let's go to Job. So next slide. Job chapter 1, verse 8 to 12. And the Lord said unto Satan, verse 8, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and eschews evil? And Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naught? Verse 10, hast not thou made a hedge about him, and about his house, and about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. We know who Job is. Amen. Job was a very upright man, and he was the wealthiest man during his time. In this conversation, you would think there's so many people in the world. Why is the Lord and Satan are so focused on Job only? Why? Because here, the Lord and Satan attribute, these are attributes of Job he has in himself. For so many, so for so long, the Lord has been protecting Job and has prospering Job in everything that he do. Amen? Parang si Joseph, medyo parang lumalaki ng ulo niya, pastor. Medyo naging complacent na siya. Amen? Kasi lahat, mayaman na ako. Lahat, protektado ako. Di ba? Marami akong mga ari-arian. At isipin natin, take note, dito si Satan is a attribute ni Job kasi gusto niyang mag-grow si Job. Pero di ba bakit nagdrama-drama sila pero si Job, kay Job lang nakafocus, biruin mo. Pero ito ang pinapakita sa atin, pinapakita ni Brother Don sa atin na yung God attribute and Satan attribute, those are just attributes of a person. Hello. Morning. Di ba? Kaya nga sabi dito ni Satan, di ba, na oo, masunurin si Job sa'yo. Mahal ka ni Job. Pero tingnan mo, kung kunin mo lahat sa kanya, susumpain ka niya yan. Kasi palagi mo siyang pinaprotektahan.
lahat ng mga ginagawa niya, pinagpala mo. Lahat blessing lang binibigay mo sa kanya. Walang pagsubok. Kailangan ang isang tao ay may pagsubok para po siya ay mag-grow, pag-mature. Amen? At alam natin, lahat yun, ah, lahat ng mga ari-arian niya, yung bad news niya, yung yung messenger, nagsasalita pa lang, may bad news na ulit. May bad news na ulit. Nagsasalita pa lang yung pangatlo, hindi pa siya tapos, may pang-apat na, pang-lima, pang-anim na bad news. Oh, yung mga kamelyo mo nanakaw, yung mga bulls mo nasunog, yung mga goat mo ninakaw, yung mga anak mo namatay. Grabe. Parang saglit lang, hindi ma hindi man lang pinainit yung balita na yung unang bad news, hindi man lang pinainit, and yet through that, naging faithful si Job. Kahit na siya ay nagluluksa, 'di ba, pinunit ni Job yung damit niya, eh. Tapos doon sa alikabok siya naghihiga kasi, ah, nawala lahat sa kanya, eh, nawala. So after nito, tuloy tayo. So sa next slide, sa Job chapter 2, verse 3 to 6. Sabi dito sa verse 3, "And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and eschews evil? And still," take note to, take note, "and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. The Lord said unto Satan, He holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause." Di ba kanina sabi ng Panginoon kay Satan, oh, kunin mo na lahat sa kanya, wag lang siya. Di ba? Akala ko inutos ng Panginoon sa kay Satan. Pero dito sabi ng Panginoon, di ba? Pinilit mo ako na gawin sa kanya, di ba? Although thou movest me against him to destroy him without cause. Sino nag-destroy kay Job? Si Satanas? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Pero hindi ito anumang, di ba? Hindi ko kailanman mamaliitin ang galaw ng Panginoon sa buhay ni Job. Amen? Pero ito pinapakita ko nga sa inyo na ang Panginoon at si Satanas dito sa storya ni Job ay mga attributes ni Job rin yun. Na siya nagko-correct sa kanyang sarili kung anong kailangan niyang gawin para siya ay mag-mature. Amen? And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life. Diba? Bagamat nakikita natin na may permission binibigay ang Panginoon, and yet, sino ang gumagawa? Sino ang gumagawa ng lahat? Sabi ng Panginoon doon sa Isaiah 45.
Pero binigyan ng permission yung devil, yung Satan, si Satan. Akala ko, Panginoon, binigay mo na yung trabaho kay Satanas. Bakit ikaw pa rin yung gumagawa? Kasi may kailangang baguhin sa attitude ni Job. Amen? Pero dito, bago natin ah i-correct yun, makikita rin natin, no, yung nangyari kay Job ay nangyari sa isang matuwid na tao. Itong taong ito, walang ginawang kasalanan sa buong buhay niya. Meron siyang 7 lalaking anak at 3 babaeng anak. 10 anak niya. Siya ang pinakamayaman. Ang dami niyang mga kambing, mga baka, at sa isang iglap, nawala lahat yun, pati anak niya. Ngayon, pati ang health niya. Nagkaroon siya ng bulutong, yung sobrang sakit. Sabi ko nga, yung parang pigsa na may uod pa sa loob. Mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang dito, bumbunan. Lahat, sobrang sakit. Ngayon, dumating yung mga kaibigan niya. Alam niyo ba yung judgment na nakuha niya? Hindi sa Panginoon eh. Ang nakuha ni Job na judgment sa kanyang asawa, sa kanyang mga kaibigan. Isipin mo lang yung mga kapitbahay niya, kung anong isipin sa kanya, kung kayang isipin ng sariling asawa at ng mga kaibigan. Bakit? Ang isip ng asawa niya, may kasalanan ka eh. Kaya nangyari sa'yo yan. Consequence mo yan. Yan rin ang paratang sa kanya ng mga kaibigan niya. Amen? O, iisipin mo, sabihin mo, hindi ganun isip ng asawa niya. Bakit sabihin ng asawa niya sa kanya? Sumpain mo ang Panginoon para mamatay ka na. Diba kapag naniniwala ka sa asawa mo na wala siyang kasalanan, susuportahan mo siya, dadamayan mo siya. Hindi eh. Sinabi ng asawa ni Job, sumpain mo ang Panginoon para mamatay ka na. Kasi siya mismo galit rin kay Job na wala. Anak niya, ari-arian nila, apektado siya. Biruin mo, kahapon senyorita siya, ngayon mas grabe pa sa pulubi. Mga kaibigan niya, pinuntahan siya para damayan siya. Okay na sana eh, dadamayan siya eh. Nalungkot sila nung nakita nila yung sitwasyon niya. Dinamayan nila, sinamahan. Pero nung nagsasalita sila, parang ibang ibang ihip eh. Sabi nila, magsisi ka kasi Job. Kasi meron kang ginawang kasalanan kaya ka naghihirap ng gano'n. Sa next slide, what is the basic story? Ay, gano'n. What is the basic story of Job? Job is a pious man, tested by God, to show that Job's faith is not tied to his material possessions. However, Job does begin to question why he has lost everything. But he eventually admits that he does not have the wisdom of God and cannot know everything. Diba? So, napaka-importante, no, sa isang tao, kahit na anong mga pagpapala na meron ka, wag na wag natin abusuhin. Wag na wag natin i-take it for granted. Amen? At if ever na nawala sa iyo yung mga bagay na napaka-importante sa iyo, kailanman wag ka mag-entertain
ng alinlangan sa sarili mo. Amen? Kailanman, ano man yung mga nawala sa iyo, yaman man, kalusugan man, o samahan man, hindi apektado ang iyong spiritual. Amen? Dito pumasok yung alinlangan kay Job. Nag-doubt siya. Dito rin ay pinakita niya na dapat siya ay hindi lahat, no? Lahat ng mga nangyari sa kanya ay may dahilan. Amen? So what happened to Job in the Bible? Job was robbed of his family's wealth, wealth and health after he admits to God that he was wrong to doubt. He is blessed with more family, greater wealth, and long life. What is the moral of the story of Job in the Bible? The moral of the story is that people must have faith in God even in adversity. People cannot know everything happening in the universe and therefore cannot know why certain things happen. Amen? Kaya nga napaka-importante na alamin natin na lahat may dahilan yan. Bakit? Bakit nawala? Bakit nagkasakit? Bakit, di ba, parang hindi maganda mga nangyari? May purpose lahat yan. Amen? Kundi kapit lang. Ito mas importante pa. Huwag tayong manghatol sa ibang tao. Na yan kasi, ginawa mo, yan ang consequence mo. Kasi, kapag nagsimula ka mag-entertain ng ganong spirit ng paghatol sa iyong kapwa, di ba? Kahit na deserving siya o hindi, amen? May kalalagyan pa rin tayo. Sabi dito sa next slide, in the Bible story of Job, his friends Eliphaz, Bildad, and Zophar did wrong by repeatedly accusing Job of secret sins and claiming his suffering was a direct result of his own wrongdoing, essentially implying that, that God was punishing him for his actions, even though Job maintained his innocence. This added to Job's distress instead of offering comfort or support. Diba? Imbes na nagiging pagpapala tayo sa taong nawalan, dagdag stress pa binigay mo doon sa taong walang-wala na nga, dinidikdik mo pa lalo. Walang-wala na nga. Itong tatlong kaibigan niya, lalo pa siya didikdik, which alam natin, sinabi 'di ba ng Panginoon sa tatlong kanyang kaibigan, na kayo'y nagkasala. Kaya magbigay kayo ng inyong mga handog kay Job para gawin ni Job na maging handog sa akin para sa mga kasalanan ninyo. Amen? Kung sino po, kaya nga 'di ba sabi ni Jesus Christ, kung sino man maghatol sa kanyang kapwa, siya rin ay hahatulan din. For every action, there will always be an opposite and equal reaction. Parang science lang, ano? Kung ano ang ating binibigay sa ating kapwa, yun rin ang ating matatanggap sapagkat yan po ang galaw ng kalikasan. Amen? So, dito, uh, we have established
appearances will always be deceiving. What we just listen, what we just hear, or what we just say, or what we see, sometimes it is beyond what we can hear, what we can see, what we can, di ba? Kasi we need to always, sabi ko nga, always have a critical thinking. Always read between the lines. Sa sitwasyon na pinagdaraanan, nino man, palagi titignan natin yung character ng tao. Amen? At kung saan siya nanggagaling. Doon tayo kumukuha ng importanteng life lessons para sana hindi na natin pagdaanan yung pinagdaanan ng ating kapwa. So dito, sabi ni Bardon, we need to understand that the devil is not an entity, but rather a carnal attribute of intellectual processes within the entity called man. When you change your concept of what the devil is, then you begin to understand your enemy and how to control and use your mind. Diba? There's only one real enemy dito. Kung meron kang maisip na kaaway man, huwag ka nang tumingin sa iba. Tumingin ka lang sa salamin. Kaya nga, napaka-importante, have no enemies. Amen? When you change your concept of what the devil is, then you begin to understand your enemy and how to control and use your mind. The attributes of your mind have to work together. Logos, carnal, and spiritual. Ba? The attributes, yung mga attributes of your mind have to work together. Ano yung mga attributes na yun? Logos, carnal, and together, when they work together, they become the spiritual. In order to be an overcomer, a spiritual person. Remember, King Huram furnished the goods to King Solomon to build Solomon's temple. Solomon and Huram, the logos and the carnal attributes of the mind, work together to build a spiritual temple. Nakita natin yung type ni Haring Solomon, di ba? Nung panahon ni Haring Solomon, siya yung pinaka marunong at siya yung pinakamayaman na hari sa kanyang panahon. Amen? Ngunit hindi niya na-achieve yan sa pamagitan lang ng pagsakop at pagpatay sa kanyang mga kaaway. Hindi po. Siya po ay gumawa ng mga alyansa at wala siyang naging kaaway. Amen? Nag-import siya ng mga materyales at mga manggagawa sa kaharian ng kanyang kaaway si King Huram para magawa yung templo ni Solomon. Amen? So, para magawa itong templo natin na spiritual man, gagamitin mo ang iyong logos kasama ng iyong carnality na when they blend together, you become a spiritual man. Ano yung carnal? Yung kasamaan? Hindi. Ang carnal, kasi ang carnal, hindi naman kasamaan eh. Ang carnality is flesh. Itong laman na ito, magamitin mo siya. Hindi lahat ng laman ay sa dyablo. Hindi totoo yun. Amen?
Tao lamang nagsasabi nun. Kasi may mga doktrina sila na gusto nilang sundin mo ang kanilang doktrina. Doon lamang sila nakafocus na ikaw ay makasalanan, kaya dapat tanggapin mo si Kristo, 'di ba? Ang dami mong dapat gawin para ikaw ay maligtas. Hindi po. Amen? May isang tao na ginawa na lahat yon, si Jesucristo. Siya ay namatay, nagpapayubay sa krus sa Kalbaryo para tayo madamit natin ang kanyang katuwiran at kailanman hindi na tayo babalik sa kasalanan. Amen? Kaya palagi, ah, kapag hinahayaan natin, 'no, yung kaisipan natin na matuto, ma mapakinggan yung mga anuman yung mga nangyayari sa paligid natin, pagpulutan natin ng aral, at kapag ina-apply natin sa buhay natin, isinasabuhay natin si Kristo sa buhay natin, then ikaw ay ang spiritual na tao sa katauhan mo. Amen? So, sa next slide, dito sabi dito, sa John chapter 17, verse 21 to 22. Verse 21, that they all may be one, sabi ni Jesus Christ, nung siya nanalangin sa kanyang Ama, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Verse 22, and the glory which thou gavest me, I have given them. Tuloy mo, yung glory na meron si Jesus Christ, kayo na niya binigay sa iilan lang, sa mga deserving lang, sa mga mababait lamang ba, sa mga nasa posisyon lang, sa iilan lamang, sa mga anak ng Diyos lamang, sa lahat, that they may be one even as we are one. Ngayon, it is just the difference of knowing and not knowing. Amen? Amen po ba? At sabi nga dito, sa next slide, sa Matthew chapter 28, verse 18, and Jesus came and spake unto them. Ito ay nung nag-resurrect na si Jesus Christ, kausap niya yung mga kanyang mga disipulo at yung mga tao. Sabi niya, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Amen? Kung kailan mo nakuha yung all power is given unto me. Tapos mag-aalinlangan tayo, di ba? Lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay na kay Kristo na. Sino si Kristo? Tayo. Pero, di ba? Hindi natin nagagawa yan. Bakit? Kasi nag-aalinlangan tayo. Ini-entertain natin yung doubt. Amen? Well, tignan natin. Ano nangyari kay Job nung nag-alinlangan siya? Amen? Hindi po ba? Amen? Napaka-importante, huwag tayo mag-alinlangan. Amen? Huwag na tayong, huwag, huwag natin pilitin na ako ay magiging spiritual man. Ako ay magiging spiritual man. Sabi ni Pastor,
i-combine ko lang raw yung logos at carnality. Ano yung logos ko? Hindi. Amen? Stop trying to become a spiritual man and just be a spiritual man. Because you are spiritual. Lahat naman tayo spiritual eh. Ako ay isang spiritual na being na ngayon ay experience ng earthly life. Amen? Ngayon, nandito ako kasi gusto ko mapanganak sa katawan na ito, itong lahing ito, at upang pagdaanan ko, magbuhay ko, mga experiences ko, nagmamolde sa akin, nung maunawaan ko yung dahilan kung bakit ang dami kong mga pagsubok pinagdaanan, mga kahinaan, mga kawalan, para sana ay mailahad ko, may share ko, mai mai-express ko mga kaunawaan, mga mga important lessons na nakuha ko dito para marinig ninyo, matutunan ninyo, makuha ninyo yung mga information na yon at isabuhay ninyo para mag-manifest rin ang inyong pagka-spiritual man. Amen? I try my best kung paano ko mai-express. Kaso lang, sana ay naunawaan, di ba? So, sa last slide ko, huling slide na ito. We understand the work of Christ and the work of the devil when we place the two writings together. We understand when John speaks of the devil and his children, and we understand when Paul says, I would have come to you, but the devil hindered me. We see carnality and man's dominant attribute giving us our battle. It is in our mind and the minds of others, creating things that we allow to hinder us. Amen? Bakit parang uh, madalas ay napapako tayo sa mga karnalidad, sa mga gawain na karnalidad? Kasi nasa laman tayo. Carnal comes from the root word carne, which means flesh. Flesh. Very dominant, no? Yung kadalasan na magma-manifest sa'yo dito sa lupang ibabaw ay mga gawa, mga kaisipan na makamundo talaga. Kasi karne, flesh pa tayo eh. Yan ang importante. Pero nandito tayo hindi para tayo ay bumigay sa mga tawag na yon, kundi tayo ay makinig, matuto, pakiramdaman natin, pagdaanan natin, pagpulutan natin ng aral, gawin nating way of life natin ang aral na yon, isabuhay mo ang lahat ng kung sino ka, anong character mo talaga, hindi yung character na carnal lamang, kundi kung sino ka talaga. Kasi ang tao ay talagang mabuti talaga. Ang tao ay pinanggalingan ay pag-ibig talaga. Ikaw, ang tao ay pag-ibig. Lahat, lahat ng tao sa balat ng mundo na nandito sa ibabaw ng mundo ay katauhan ng pag-ibig. Amen?
Pero nang dahil sa iba't ibang mga paniniwala o mga pangsariling interes, nababaluktot ang pag-ibig na yun. Nagiging maling pag-ibig, maling gamit. Yun yung pinaka-iba doon eh, yung paggamit mo ng pag-ibig. Sapagkat alam natin, lahat ng ginagawa ng tao sa balat ng lupa ay nanggagaling sa pag-ibig. Amen? So dito, we know where the processes are at now. And we know when those devilish processes of the mind are hindering us. We know how to cut it off, stop it, and control it with this understanding. All power is given unto each of us in heaven and earth. Amen? Diba? Naging makapangyarihan tayo ngayon. Alam na natin eh. Hindi yung nagkamali ako, ay kasi in-joke ako ng Diablo. Yung kaisipan na yung pagpasa natin sa sisi, sa iba o sa Diablo ay pagtakas natin sa responsibilidad. Alam nyo ba na yung pagsisi natin sa iba, binibigay natin yung kapangyarihan natin sa iba. Amen? We need to own up to what our actions do. Amen? At doon ay makokorek tayo. Kasi nasa atin rin lahat yun. Amen? Kailangan tayo rin ang mag-correct sa sarili natin. We know how to cut it off, to stop it, and control it with this understanding. All power is given unto each of us in heaven and earth. Amen? Kapag diba um, kapag dumating tayo sa yugto ng buhay natin na wala na tayong kinatatakutang Satanas o Diablo, kapag dumating na tayo sa punto ng buhay natin na kaya natin mamuhay ng walang kaaway, ah, kaya natin makita lahat ng tao na sila ay one form or another ni Kristo sa katauhan ng taong yun. Alam na natin na nagsisimula na tayong ah, ipamuhay yung pagiging spiritual man natin. Amen? At tuloy lamang tayo doon sa unawang yon. Tuloy lamang tayo. Ano man kailangan ng laban o unawa o move forward, kahit na iilan lang tayo. Sometimes kung kahit ikaw lang mag-isa, amen. Huwag tayo mapagod. Amen? Huwag tayong mag-alinlangan. Tuloy lamang tayo. At ito itong maganda. Minsan, nag-alinlangan ka. Minsan, nagkamali ka. Ay hindi po yan kailanman define who you are. Kailanman hindi nawala ang iyong pagka-spiritual. Hindi mawawala yun. Amen?
Kundi sabi nga ni Brother Don, you just missed the mark. Simulan mo ulit. Ulitin mo. Pick yourself up again. Tuloy ka lang. Move forward. Amen? Amen po ba? Lakbayan ng Panginoon. Sana po ay napagpapala ang aking sharing sa araw na ito. Amen. Pastor Ed, gusto mo share? Sis.